participatory documentary entitled A Disconnected Progress, A Glimpse into Our Community. Because some places move slowly toward change. Hi mga kasitihayans, Miss Van here. Ngayong araw, ipapakita namin sa inyo ang tunay na kalagayan ng ilang mga pamilya dito sa Barangay Agri-Fields, kung paano sila naapektuhan ng mabagal na pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Kilalanin natin si Mang Tonyo, isang magsasaka at ama na hanggang ngayon mano-mano pa rin ang pagsasaka. Magandang araw po, Mang Tonyo. Pwede niyo po bang ibahagi ang iyong sarili? Ako po si Antonio Taves, mas kilala bilang Mang Tonyo. Dito na po ako nakatira mula bata pa. Dito na rin ako nagsasaka ng dekada na. Ito ang tanging kabuhayan namin ng anak kong si Paula. So as you can see, nagpapasilong muna kami kasi sobrang init ng panahon ngayon. Amang Tonyo, ano pong dahilan kung bakit mano-mano pa rin po kayo sa pagsasaka? Wala po kaming budget para sa makabagong makinarya Kaya hanggang ngayon po, mano-mano pa rin. Sobrang hirap nga Ano po ang kinatatakutan mo sa ganitong sitwasyon? Kinakatakutan ko po baka mawalan ng silbi ang pagsasaka namin. Baka pati anak ko mawalan din ng gana mag-aral kasi dahil sa kahirapan. Sa buhay ay marami tayong mga paghahamon na kinakaharap. Mang Tonyo, ano pong mga hamon na kinakaharap mo ngayon? Kagaya ngayon po, tag-init, tuyot. Nasisira yung ibang tanim ko. Ang hirap po wala magagamit na makinarya. Sa ganitong sitwasyon kagaya ni Mang Tonyo ay kailangan pagtuunan ng pansin. May tulong po ba galing sa LGU? May mga seminar at flyers po silang binigay. Malayo yung venue Tapos wala kaming pamasahe kaya hindi rin kami nakapunta po. Maraming salamat talaga po, Mang Tonyo, sa pagbahagi po ng iyong karanasan dito sa pagsasaka. Mang Tonyo, nabanggit niyo po na may anak po kayo na nag-aaral. Maaari po namin siyang interviewin? Ay sige po, nandun po siya sa bahay namin. Pwede niyo po ba kaming samahan sa inyong bahay? Tara po. Layo po talaga ng bahay niyo, no? Kaya nga po Bakit mo pa? Na? Si ma'am nga pala. Gandang umaga po. Magandang umaga din po. Ito po yung anak ko si Paula po. Sige po, mayon tumulong na kayo. Pwede po bang maupo, Miss Paula? Pwede po, bakit kayo? Bakit parang tila? Ang dilim-dilim na po na nag-aaral ka. Limitado lang po kasi yung kuryente dito sa barangay namin. Kaya po, yan ang namin na. Ganun ba? Nakakasira yan sa mata Pero kailangan namin. Ako po pala si Miss Van. Kayo po. Gusto ka naming ma-interview sa mga karanasan mo bilang estudyante dito sa barangay. Okay po ba yun sa'yo? Okay lang po. Wala po yung problema. Sige, magsisimula na po tayo, Miss Paula. Pwede mo bang ipakilala ang iyong sarili at mga karanasan mo sa pag-aaral dito sa barangay? Ako po si Paula Eunice Taves. Ako po ay isang grade 12 ABM student at saka po napakahirap po mag-aral kung wala ka pong sapat na gamit sa pag-aaral gaya po ng mga gadgets at saka po kahit po may gadget or may gamit ka, hindi mo naman ito talaga magagamit ng very helpful talaga kasi wala pong signal dito sa aming bahay. Hindi nga lang po sa bahay namin, kundi po sa buong barangay po. At ano naman ang epekto nito sa pag-aaral mo? Napakalaking epekto po ito sa akin kasi po mga guro ngayon is
binibigay nila ito, ay binibigay ng mga guro namin sa through online yung mga activities na ipinapagawa nila. At saka po, ang hirap po kasi kailangan pa po namin bumaba ng bundok para po makahanap ng signal. Delikado nga yun. Kasi bumaba pa, tapos ang layo-layo. Ano ang takot mo sa sitwasyon ito naman? Ang ikinakatakot ko po baka hindi ako makapag-kolehiyo at saka po kung puro na po online yung proseso sa pag-aaral, baka hindi ako makapasa or hindi ako makapasok talaga sa pagkokolehiyo. Oo nga. May tulong po ba na inaabot ang LGU sa inyo? Meron naman po kasi po sa barangay namin may free wifi doon, ngunit hindi po kami lahat nakakagamit kasi mahina yung signal kasi nga po, di ba, kailangan pa namin bumaba ng bundok para Makakalap ng signal. Maraming salamat po, Miss Paula, sa iyong pagbahagi sa iyong sarili at iyong karanasan. Nakaka-inspire po talaga ang iyong mga kwento. Isa kang mag-aaral na nagsusumikap para sa iyong kinabukasan para makapagtulong ka rin po sa tatay mo. So ayun na nga, nalaman na natin ang isa sa mga karanasan sa isang estudyante dito sa Barangay Agrifield. Ngayon naman ay tumungo tayo sa Barangay Office. Nakagaling lang natin na naranasan ng mga hirap na dinanas ng pagsasaka nila Mang Tonyo at kanyang anak na si Paula. Ngayon naman, nandito tayo sa barangay office ng Agrifields para personal na kausapin ang kanilang kapitana. Halik kayo. Sa isang sulat mo ay nandiyan ako para maliban ka. Tunay ngang napakaganda mo sa personal. Ano bang may paglilingkod sa'yo? Nais ko po namin na ma-interview ka. Ako yun sa'yo. Sige na! Kap, pwede po ba kayong magpakilala at ibahagi ang papel ninyo sa issue ng mabagal na pag-usbong ng teknolohiya? So ako si Julia Comonsad, ang kapitan ng Agrifield. At nandito ako ngayon kasi ang unit ko ay tumulong sa mga pamilya dito sa Agrifield. At lalo na yung mga magsasaka at mga estudyante na nag-aaral pa. Ano na po ba ang mga hakbang ng inyong opisina para tugunan itong issue na ito? Meron kaming digital literacy seminar. Meron din kami mga printing guides para sa mga farmers upang malaman nila ang mga bagong pamamaraan ng pagsasaka gamit ang mga bagong teknolohiya. At meron din kami mga posters para malaman ng mga tao yung mga impormasyon o updates ng barangay. Nandun din sa Facebook page namin. Malalaman mo din kita at malalaman mo din yung mga updates o impormasyon. At saka nag-conduct din kami ng free wifi dito sa barangay hall upang magkaroon din ng signal. Ganun po ba? Pero bakit po parang hindi pa rin naaabot ang lahat ng residente? Kulang sa pondo. Meron kami mga kagamitan, kaso walang mga staffs. At meron kami mga programs, project, kaso hindi makakapatay pa. At halos lagpas din kalahati yung attend mga meeting. Kung ganoon po, ano po ang pinakatatakot niyo bilang LGBT leader? Para sa akin bilang LGBT leader dito sa barangay, ang kinakatakutan ko talaga is yung mawala ng pag-asa ng mga tao. Kapag kasi walang tuloy-tuloy na suporta, mawawala talaga sila wala sa government. Pati na rin sa kanilang nabukasan. Mahirap talaga pag hindi sila makaka-attend sa mga programs niyo kasi hindi nila malalaman kung ano talaga ang ibig niyong sabihin. Maraming salamat po talaga, Kapitan na JC, sa pagbahagi sa inyong panig. Maraming salamat din sa iyo, Ms. Van. Alam po namin hindi madali ang inyong trabaho, pero ang mahalaga ay patuloy po kayong nagsisikap. Salamat po talaga. Matapos
Matapos nating marinig at iba't ibang panig mula sa magsasaka, mag-aaral at LGU leaders natin, ay nalaman natin kung ano ang mga karanasan na kanilang dinanas. Sa pagkakaisa, maaari nating matagumpayan ang agwat sa teknolohiya. Maraming salamat. Slow adoption of modern technology means some places still do not have or use tools like the internet, smartphones, or machines. Sa kwento ng isang ama at anak, sina Mang Tonyo at Paula, nakita natin kung paano ang kakulangan sa makabagong teknolohiya ay nakaapekto sa kinabukasan ng mga pamilya. At kahit may mga programa mula sa LGU, hindi pa rin sapat upang maabot ang bawat sulok ng komunidad. This shows that not everyone has the same chance, but some, they are left behind.